Makinig tayo, Gusto ko ha? rin makinig, yung mga bashers natin. Naku, mga bashers. Gusto ko rin makinig ng mga bayaran ng mga trolls. Naku, At bayaran ng mga vloggers. Mga Gusto ko bayaran, makinig mga vloggers. Huwag kang iyakin, Brad, ha? Huwag kang iyakin. kayo para Makinig makita kayo. yung katangahan ninyo. Uy, naku. Gusto ko munang banggitin At nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng pulis, ng isang pulis, yung naka-motorbike. So hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba itong mga naka-motorbike na ito. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at kinila na lang po ako ng aking mga kasamahan. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Nanganib daw di umano ang buhay nitong si Franz Castro. Ibang klase naman yan. Oo. Huwag nyo naman nung i-comment sa baba na karma yan ni Franz, no? At para doon sa mga bayarang trolls at mga bayarang vlogger, merong banat sa inyo itong si Atrasabante. Hindi ho tayo kasal dyan, hindi naman ho tayo bayaran. Eh. No, para lang ho ito doon sa mga bayaran. Ngayon, para doon sa mga hindi bayaran, hindi pwede nyo nang i-skip tong video na to. Okay, pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Naku, masaya na ho tayo dyan. Magpapasko na. Baka isang like lang dyan mapagbigyan nyo naman ho si PH Update tsaka isang subscribe. Ayun na nga mga kababayan, wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Rekta na ho tayo sa mga hinanakit nitong si Atrasabante sa mga vlogger at sa mga trolls. Para naman doon sa mga trolls na bayaran ng administrasyon. Pati yata itong mama, binabanatan nyo. Instruction sa inyo, banatan nyo lang yung mga Duterte. Hindi kasama to. Hindi kasama yan. Kakampi nyo yan. Kasi sa huling pag-check natin, karamihan ng mga nanonood sa atin, mga OFW. Nasa iba't ibang dako ng daigdig. Mga bagong bayani kung tawagin. No? So ito hong panawagan na to o hinanakit na to ni Atrasabante, hindi ho para sa inyo to. Wag ho kayong magdamdam dahil yung mga kababayan nating OFW, hindi ho mga trolls yan. Talagang nagmamahal lang ho yan sa ating bayan at nakikibalita syempre. Naiwan ho nila sa ating bansa yung kanilang mga mahal sa buhay. Kaya kung makialam sila, makisangkot sila sa mga kaganapan sa pamahalaan, wag niyo naman ho silang paratangang mga trolls. Okay ho ba yan? Atrasabante, heto na ho, rekta na ho tayo dito kay Atrasabante iyakin. Pagkatapos ho nito, punta na rin ho tayo dito kay Franz Castro. Game. sa ating mga co-chair, sa ating mga kulit at ang may inibitahan nating mga resource speakers Naku. ngayong umaga at sa taong bayan na Yo. nakikinig po sa aking tinig ngayon. Makinig tayo. Gusto ko rin makinig yung mga bashers natin. Naku, mga bashers. Gusto ko rin makinig ng mga bayaran ng mga trolls Naku, at bayaran ng mga vloggers. Gusto ko bayaran makinig mga vloggers. Huwag kang iyakin, Brad. Huwag kang iyakin. kayo para Makinig makita kayo. yung katangahan ninyo. Uy, naku. Gusto ko munang banggitin, Your Honors, ang sinasabi po ng Biblia. Anong sabi ng Biblia sa Romans chapter 3? Hawak-hawak ko ang Biblia ngayon. In verse number 12, sabi rito, they're all gone out of the way. Naku. They are together become unprofitable. Naku. There's none that do it good, no not one. Their throat is an open sepulcher. Anong ibig sabihin ng their throat is an open sepulcher? Naku. Nanlalait, Nanlalait. nang-aabuso, nangiinsulto, Nangiinsulto. nagmumura, naninira. Yan ang Naninira. ibig sabihin ng their throat. It's like an open sepulcher. Wow. With their tongues, they have used deceit. Wow. The poison of the asp is under their lips, whose Ayan mouth Inaano kayo, yung mga bumabanat sa kanya mga OFW, naku, ginigil trip kayo nito. Hindi ba kayo naaano sa mga pinaggagawa nyo dito kay Atrasabante? Sir, simple lang naman ho yan. Hindi ho porket hindi ka ayon sa mga pinaglalaban nyo dyan sa Twadcom, yung mga bumabati ko sa inyo, yan na, yung binabasa nyo na yan, sila na ho ang linalarawan noong mga individual na bumabati ko sa inyo. Hindi naman ho pwedeng lahat na lang aayon sa mga kabalbalan nyo. Hindi naman ho lahat ng ating mga kababayan mag-yes na lang sa mga kalukuhan ng mga ginagawa nyo dyan sa committee, dyan sa
TWAD committee. Hindi naman ho ganun yan. Marami sa ating mga kababayan, merong iba't ibang pananaw sa mga tinatalakay nyo dyan sa House of Representatives. Ngayon, kung paratangan nyo yung ating mga kababayan na bumabanat sa inyo ng kung ano-ano, kagaya ng mga kinuquote nyo sa Biblia, hindi naman ho ata nararapat yun. Sa atin naman, wala namang problema yan. Kahit anong itawag nyo sa mga vlogger, kahit anong sabihin nyo sa mga vlogger, wala namang problema sa atin yan. Kaso yung mga ordinaryong Pilipino, yung mga ordinaryong Biron na nakikinig sa inyo dyan, unfair para sa kanila. Sa atin, okay lang, walang problema. Sabihin nyo yung gusto nyo sabihin, pero yung mga OFW na meron talaga silang tunay na sentimiento at hindi sila natutuwa sa mga pinagagawa nyo, isip-isip po muna kayo. Kung ano-anong pinaparatangan ho ng mama na yan, yung mga nagko-comment at hindi sang-ayon sa mga pinagagawa nila dyan sa TWADCOM. At karamihan sa mga yun, OFW. At kaya kung ikaw isang OFW at may kamag-anak ka sa 1st District ng Maynila, kung mag-isip-isip na ho kayo. Kailangan nyo na hong warningan yung inyong mga kamag-anak dyan. Diba? Ngayong mga panahon na to, lahat ng makikita nyong congressman dito, lagapak ko ang survey ng mga yan. Is full of cursing and Naku. bitterness. Uy, naku po, Their buti na lang di tayo bitter. Hindi rin tayo nagko-curse. Diba? Are swift to shed blood. Destruction and misery are in their Naku. ways. And the Wow. way of peace have they not known. Kung meron kayong Baliktarin kaya natin yan. Sa'yo ko basahin yan. Full of bitterness. Diba? Puro kayo kabiteran dyan eh. Ilya, Oo. tingnan nyo kung anong sinasabi dyan. O ito ngayon ha, ang aking mensahe, tatlo lang eh. Ano yun? Galit, respeto, pagmamahal. Respeto. Oh. Bakit may Quadcom? Bakit? Ako na sasagot dyan, Brad, kasi parang hindi nyo alam eh. Nakalimutan nyo na ba? Yung Quadcom na yan, ang sentro ng pag-iimbestiga nyo dyan, ang mga Duterte. Hindi Pogo, naku. Gagamitin lang yung Pogo para panira at maging sensational sa ating mga kababayan. Diba? Yun. Bakit may Quadcom? Para siraan yung nagdaang administrasyon. Para panagutin na kung ano mga gawa-gawang mga aligasyon sa kanya diyan sa komite ng Quadcom na yan. Yun. Nagsama-sama ang public account, ang public Kala ko pinagsama-sama yung mga walang order and safety, and dangerous drugs at human rights. Sapagkat pare-pareho ang mga taong pinapatawag namin to Naku. shed light on what is happening nga ba, to our pare-pareho. country. Ang Kaya pare-pareho yung mga taong pinapatawag nyo kasi isa lang ang tinutumbok nyo. Diba? Yung Committee on yung dangerous, yung human rights, yung ano pa ba yung isa? Basta lahat ng committee dyan, yung 4 na committee. Diba? Isa lang ang tinutumbok nyo. Hindi nyo sinama yung good government kasi meron silang sariling racket. preparation ng illegal pogo sa ating bansa dahilan sa pagdagsa ng mga Chinese na mahigit kumulang na 300,000. Ang tanong ay ganito, Ano? sino ang nagbigay ng birth certificate sa kanila na naniniwala kaming fraudulently acquired? Oh. Paano sila Punta kayo sa NSO, yung makikita nyo kung sino yung pumirma sa mga dokumento, yun ang ipakulong nyo. Dahil sa ating bansa, napakatalamak ho ng lagayan. Okay? Hindi na lang lahat isisisi nyo sa mga Duterte. Ang nagbigay, natural, yung pumirma doon sa birth certificate, yung nag-assist doon sa birth certificate, hindi nag-due diligence. Hindi pinakantay yung lupang hinirang. Hindi man pala marunong magtagalog, binigyan ng birth certificate. Late registration ho yung mga yan eh. Diba? Punta kayo sa NSO, sino nakapirma? Yun ang banata nyo. Hindi yung sisisi nyo sa nagdaang administrasyon, mga unggoy kayo. kakuha ng passport? Paano sila? Punta kayo sa DFA. Doon kayo mag-iiyak. Diba DFA, doon kayo mag-iiyak. Tignan nyo kung sinong nagbigay sa kanila. Tignan nyo sino tumulong sa kanila. Pero hindi naman nararapat na isisi nyo lahat kay Tatay Digong. Nakanto ko. Nakabili ng large tract of land samantalang marami tayong mga kababayan na wala man lang maliit na lupa na pagtatayuan ng kanilang
Inikutan ang batas. Inikutan ho ang batas. Nagkaroon sila ng mga dami dito. Ngayon, kung pinangalan sa isang Pilipino ang binili na lang lupa, ano magagawa natin? Pilipino nakapangalan eh. Ngayon, kung meron kayong panukala, yung mga nabiling lupa nito mga banyaga na to, kukunin ng pamahalaan, di maganda. Pero hindi naman lahat pwede yung isisi kay Digong. Ang bahay. Fraudulently acquired lands through bogus corporations. Wow. Sinabi ng dating leader ng past administration na ginawa niya ang nagawa niya sapagkat, as I quote, I love this country. Billions of Pogo money exchanged hands between these Chinese and some high public officials in the past administration. Pagmamahal ba sa bayan ito? Or tulad ng sinabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Wow. Pagmamahal ba sa bayan? If you allowed the hundreds of thousands of Chinese to come here who do not even love this country? Pagmamahal ba sa bayan na ilagay mo sa Pagmamahal ba sa bayan na dito sa administrasyon na to, talagang kung yung Pogo, mga banyaga ang nagsusugal, dito naman ho sa ating, ngayon naman ho sa administrasyon na to, ang pinapasugal nila yung ating mga kababayan. Yung mga online na gambling na yan, hindi na ho yung parokyano ho nila, hindi na ho mga banyaga, mga Pilipino na. Pagmamahal ho ba sa bayan yun? Buti pa kay Tatay Digong eh. Ano bang habol natin doon sa Pogo na yun? Yung kanilang mga tax, ika nga, di ba? Pero yung mga manggagawa, natural, mga parokyano, mga banyaga, kailangan yung mga magtatrabaho dyan, mga banyaga din, paano maiintindihan ng mga Pilipino? Di naman marunong mag-Mandarin o kung anong salita salita ng mga naglalaro ng Pogo na yan. Ang problema ho mga kababayan, noong hindi natin pinagtatanggol baka galing sa Pogo. No? Hindi natin pinagtatanggol ang Pogo dito. Ang sinasabi lang ho natin mga kababayan, kinukumpara lang natin, okay na, tanggalin na yung Pogo na yan. Dahil pinagmumulan daw ng mga nasasangkot daw yung mga Chinese national dito sa Pogo na to. Okay, by all means, tanggalin nyo lahat. Yung mga nasa Island Cove sa buong Pilipinas, ubusin nyo yung Pogo. Pero unfair naman ho na sabihin na walang nakuwang pakinabang ang ating bansa dyan sa Pogo na yan. Dahil noong panahon ng pandemya, yung mga nare-receive nyo 5,000, 10,000, yung mga ayuda, karamihan ho yan, galing dyan sa Pogo. Saan kukuha ng papera pamahalaan nun? Sarado lahat. Walang komersyong umaandar, naka-lockdown. Ngayon, yung Pogo na yan ang naisip ng bansa, ng administrasyon nun para magkaroon ng extra income. Anong income natin? Meron bang nagtatrabaho nun? Tigil ho lahat, pati pambabayad ng mga pag-ibig, pagka meron kang binabayarang bahay, di ba, tigil din. Wala akong income ang pamahalaan. Ngayon, dahil yung mga mga walang yan na to, pangwawasak lang kay Duterte, yun ho talagang nila. Pero ang tanong, naabuso ho, lalo na ngayong mga panahon na to. Naabuso ho nung pagpasok ng administrasyon ni Marcos Jr. Di na ho sila nagbayad ng kanilang mga permit kung tawagin. Ngayon, ang nangyayari ho, doon sa mga matataas ng opisyal ng pamahalaan, doon na ho sila nagpapayad ng permit. Di na ho sa pagkor. Kaya yun, dahil pinasok na nila illegal, lahat na lang ng mga pinaggagawa nila, puro ka-illegalan. Yung mga trabahante nila, nasasangkot na sa mga kriminalidad. Kaya kung tatanggalin, tanggalin nyo ho, walang problema yan. Pero huwag niyong papalitan ng sugal, sugal na kung saan maglalaro naman mga Pilipino. Ang labo naman nun. Hindi ko sinasabing itong si Atras Abante nagpalit. Ang administrasyon na to, ang pinapasugal na ho nila ngayon at tahimik. Ang maraming mga politiko dito, ang ating mga kababayan. Akala ko bang galit kayo sa Pogo? Mga kanuyo, mga foreigner yung mga nagsusugal dyan. Pero dito sa isa na to, dito sa isinusulong o itong mga nangyayari sa administrasyon na to, ang nagsusugal ho, mga Pilipino na. sa bingit ng alanganin ng ekonomiya ng bansa? Aber, Aber, gumanda ba ang bansa natin? Nabawasan ba ang korupsyon? Ang PNP na dapat magbigay ng proteksyon sa ating mamamayan ay naging kanlungan ng mga drug syndicate. Bakit? Pera. Kinakampihan natin ng war on drugs. Kinakampihan natin yan. Pero bakit
kinakailangan may mamatay o pinatay na mga 30,000 na tao na ang karamihan niyan ay mistaken identity. Naku. Na ang iba Latagan mo kami ng ebidensya, Brad. Huwag mo kami sasabihin na mistaken identity ang mga yan, anak ng tokwa. Wala, sa kahaba-haba ho ng tokhang na yan, wala pa ho tayong kaibigan na nagurgur at sasabihin na mistaken identity. Kasi karamihan na, hindi karamihan, mga kaibigan natin, hindi nagdodrogi. ay mga bata, ang sabi na is, Buti na lang, no, walang mga congressman na mistaken identity ng mga panahon na yun. No? Wala ho sanang maiingay na. Buti na lang talaga. isang senador na nakaupo na dating PNP Director General, Nako. collateral damage. Oh, anong gagawin natin? Collateral damage lang ba ang pagpatay? Oh, Yan ang gusto kong sagutin ng senador na yan. Collateral damage lang ba ang pagpatay kay Kian de los Santos? Nako. Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 3 taong gulang sa Cebu? Ay, nako. Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 9 na taong gulang na bata doon sa Caloocan? Oh, ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo doon sa bala? Yun, si Kian yan, huwag mong patamaan yan, ha? O yung ano yan, bata yan, huwag mong patamaan, ha? Kasi inosente yan. Alam niyo ho ba yung salitang aksidente? Disgrasya, alam nyo? Yung motor na tumba, nabagok yung ulo ng driver, aksidente, alam niyo anong nangyari? Wala lang involved na pulis, pero nagurgur din yon. Ang sinasabi ho natin dito mga kababayan, sa sobrang laganap po ng ipinagbabawal na droga sa ating bansa, noong mga panahon na yan, kahit nga yung mga panahon na to, balik na naman ho yung mga illegalista, ika nga. Pagka ho talagang trinabaho yung illegal na droga na yan, marami ho talaga magugurgur. Ngayon, pagka sinabi mo na merong minor de edad, merong mga inosenteng na damay, wala ho tayong magagawa. Sa sobrang laganap ng illegal na droga, at kung magkaroon ng operasyon ng mga pulis, di mo naman masasabi doon sa bala na, huwag yan, di pwede yan. Di ba? Huwag mong anuhin yan. Aksidente nga eh. Ngayon, pati yung aksidente, isisisi mo sa mga pulis. Porket yung kumalabit sa gatilyo, pulis. Paano yung kumalabit yung mga nagurgur, dahil naman sa bala nitong mga drogista na to, mga tulak na to, hindi natin sisisihin yung mga drogista na yan. Yung mga simpleng estudyante, yung mga ordinaryong estudyante, yung mga inosenteng estudyante na naghihintay ng masasakyan sa waiting shed at tututukan ng kung anong patalim, baril nitong mga ano na to, hindi natin sisisihin. Hindi tayo magagalit doon sa mga yon. Magagalit lang tayo doon sa mga pulis na kung saan hindi naman sinasadya, aksidente, disgrasya, yung pagkakasawi ng mga binabanggit nitong si Atrasabante na to. Ilang anak ng tokwa, talagang inuulit-ulit ho nila. Kasi pagka yung isang kasinungalingan o isang panluloko, pagka inuulit-ulit nyo ho yan, magiging totoo. Diba? Kaya kailangan nilang ulit-ulitin yung kanilang mga litanya na yan. Tuloy! Collateral damage? Collateral Ang damage. pagpatay sa isang pinagtanungan lang kung nasaan si Pilo, hindi sa sinabi niya, hindi ko alam, pinatay yung pinagtanungan. Samantalang si Pilo ay buhay pa at naglalako ng drugs. Collateral damage ba ang pagpatay sa isang driver ng tricycle driver? Na nagsakay ng drug pusher? Pinatay. Sir, Brad, ganyan kawang maner mo sa kongregasyon mo. Ganyan, yung mga kongregasyon nito, ganyan ho ba kayo sermonan nitong si Atrasabante? Hindi, pero ako nakapanood na ako, na-curious ako kung paano siya magtrabaho eh. Ganyan ho siya, Yung mga drug kababayan. pusher, pero pinatay din ang driver ng tricycle. Yung pa ay collateral damage. Pagamahal pa sa bayan ito. Kapag ang tao pumapatay ng marami, at binabayaran ang mga pumapatay, pagamahal ba sa bayan ito? Nais kong sabihin sa inyo, there is not one family that has the monopoly of love of this country. There are almost 100. Ramdam nyo ba? Brad? Na ang mga kababayan natin, ang nakikita na lang nilang nagmamahal dito sa bansa na to ay mga Duterte.
Mga ordinaryong Pilipino, mahal natin ang bansa na to, pero wala ho tayong may hahatid na pagbabago. Kumbaga, yung tipong magkakaroon tayo ng ganon. Pwede tayo maghatid ng pagbabago sa ating mga sarili, sa ating mga pamayanan. Makakapaghatid ho tayo niyan. Pero yung leader, ang sinasabi ho natin dito, ordinaryong Pilipino, makakapag-ambag tayo ng pagbabago. Huwag lang tayo na magtapon ng basura kung saan-saan. Pwede na yun eh. Di ba? Makakapag-ambag na tayo. Pero yung sinasabi natin na leader na mamumuno, ha? Sino ho ba itong leader na namumuno? Anong pamilya ho ba ngayong mga panahon na to? Yung leader na mamumuno na makikita nyo na makakapag-ambag ng matinding pagbabago sa ating bansa. Di ba? At mga Duterte lang yan. 20 million Filipinos, and most of these Filipinos love their country. Wow. Ayaw natin na mayroon lang isang pamilya na magsasabi na sila ang nagmamahal sa bansang ito. Talo ka na, Brad. Galit tayo. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa masama na tinutulak ang bansa sa kasamaan. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa Pogo o anumang sugal na lalong nagpapahirap sa ating bayan at nagpapayaman sa iilan. Galit tayo sa droga na pumapatay Wow. sa maraming Galit ka? ating kabataan. Hindi nga. Galit tayo sa mga human rights violators. Ito man ay agents ng pamahalaan o NPAs o terorista o mga kriminal na naghahasik ng kaguluhan sa ating mahal na bayan. Hindi po tayo terorista. Ano po? Hindi tayo terorista. Hindi tayo komunista. Hindi tayo diktatorya. Tayo ay demokrasya na nagmamahal sa isang malayang bansa. May respeto sa saligang Malayang bansa daw. Malayang bansa daw. Eh, hindi nga kayo mapuna-puna dyan eh. Hindi nga kayo, pagka nga meron kayong ayaw dyan sa Quadcom, kulong kagad eh. Wala nga kayong ginawa dyan kundi magpa-contempt eh. Malaya ba yon? Malaya ho ba tawag doon? Anak ng toko. Wag kong, nag-uungguyan na naman tayo eh. batas Malaya. sa karapatang pantao sa mararangal na mga public officials, lalo na sa taong bayan. Marurungal. Ayaw Hindi ka kasali natin ng proliferation of illegal gambling. Ayaw natin ng mga Chinese na gusto tayong sakupin. Ayaw natin ng ilang mga opisyal ng bayan na imbis na suportahan ang bayan ay nagkikitulog sa higaan ng mga dayuhan. Ayaw natin ng illegal na droga. Ayaw natin ng patayan. Galit tayo dyan. Respetado natin ang batas at dahil dito, mahal natin ang ating bayang Pilipinas. Yan, mga kaibigan, ang Quadcom. Bebenta sana, kaso kung di ka nagkupal dyan, bebenta sana yung speech mo na yan. Kaso napaka-kups mo, Brad eh. Kaya ngayon, nandito muli tayo. Tuloy po ang ating trabaho. Roland, diretso lang. Because we realize the gravity of the task before us. As a result of our hearings, we have already proposed legislation that will address the issues we have unearthed as we dug into the house and wife of extrajudicial killings. Pero hindi pa po natatapos sa pag-propose ng batas. As mentioned by our co-chair, Representative Barbers, we will also recommend the prosecution of those behind these monstrous killings. It is my hope, Recommend nyo ng mabilisan. Ngayon na, recommend nyo na. Ang daming checheburate. my prayer, that these recommendations are followed through so that justice is served for the families of the victims of the EJ case. Maraming salamat po, Mr. Chairman, sa pagkakataong binigay sa akin. Yun. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay ano ano pangalan ito? Si Franz Castro ho tayo, Franz. Ngayon, You Franz are Castro recognized. na ho. Thank you, Mr. Chair. So, dalawa po yung manifestation ko, Mr. Chair, and I would like to ask your permission
yung tungkol po dito sa ginagawa nating sa Quadcom at yung insidente po kagabi na nangyari sa akin na may Naku. relasyon sa aking seguridad. Wow. Thank you, Mr. Chair. Dagdag sa nauna nang sinabi ni Representative Arlene Brosas, gusto ko lang ding idiin kung bakit mahalagang isama sa deliberasyon ng Quadcom ang mga testimonyang maririnig natin maya-maya. May natuklasan tayong mga kababalaghan sa Pogo at hindi maitatanggi ang kamay ng former President Duterte, kaya ngayon may ilang natutunan tayong ina-apply sa pamamagitan ng Anti-Pogo Bill. Para yon ma-rectify, maitama, pinakakagyat na panahon ang mga mali na dinulot ng mga Pogo. Sa iba pero konektadong issue, may natuklasan din tayong mga abuso at illegal practices, modus operandi ng mga pulis at law enforcement institution sa mga kaso ng Tokhang, EJ case na narinig natin. Kaya ngayon, may mga natutunan tayo. Malaki at kagyat ang pangangailangang proteksyonan ang karapatan ng ating mga kababayan, dito sa kanilang karapatan, right to life, due process, presumption of innocence, at iba pa. Ito yung mga sinalaula sa ilalim ng peking gera kontra droga sa ilalim ni Presidente Duterte. Pero kaalinsabay ng peking kontra droga, may nilunsad ding isa pang peking gera na actually ginagawa sa mga aktivista hanggang ngayon. Ang peking gera kontra insurhensya. Sa counter-insurgency program ng gobyerno, Mr. Chair, yung mga modus ay ginagamit sa Tokhang killings, lahat ng mga pinagsususpetsahang drug personalities. Yung linyang nanlaban, yung may search warrant kuno na batay naman sa gawa-gawang kaso, yung kunwaring buhay pa pero patay nang dadalhin sa ospital para hindi masilip yung AJK na ginawa nila, ay ginagamit din laban sa mga aktivista, sa mga leader at miyembro ng mga organisasyong may mga buhay na laban para sa hanap buhay, kaligtasan ng mga komunidad nila sa mga ordinaryong tao na tumitindig para sa issue ng sikmura at issue ng bansa. Sila ay mga biktima ng EJK o extrajudicial killings at iba pang mga human rights violations sa ilalim ng peking gera kontra insurhensya. Walang pinagkaiba sa mga biniktima sa ilalim ng peking gera kontra droga. Kung ang pretext ng maraming Tokhang killings ay ang walang batayan at di mapatunayang claim na drug personalities, yung mga pinatay, ang pretext sa EJK sa mga aktivista and critics ay walang batayan at di mapatunayang bintang na mga NPA daw sila, mga recruiter sila, mga communist fronts, yung kanilang mga organisasyon. Naniniwala kami, Mr. Chair, na hindi dapat nating isara ang super committee na ito ang taon ng hindi natin nasisilip ang mga kwento ng ilan sa mga biktima ng peking gera kontra insurhensya. Maraming ganito noong nakaraang administrasyon gaya ng Sempo sa Negros, masaker ng mga tumandok, Oplan Sauron na for the record, Mr. Chair, ay same masterminds ng drug war EJK na pinosisyon ng PNP, CIDG at iba pa. Pero nagsimula po tayo sa kaso ng EJKs ng 3 minasaker na sa isang Bloody Sunday noong 2021 sa Calabar Zone. Andito po, Mr. Chair, inilibatahan ng committee ang mga kaanak nila. It is our plea, Mr. Chairs, that in the corrective legislation the House is fashioning right now, such as the Anti-EJK Bill and Human Rights Violation, Victims Reparation and Recognition Act, that this representation is soon to file. We consider the inputs of our resource persons because their inputs are born from the ultimate sacrifices of their loved ones. Hindi po natin nais na maulit na may mabubuting mga mamamayan na nakikipaglaban para sa kapwa Pilipino na aatakihin, papatayin para lang sila patahimikin at para takutin ng komunidad, ang mga komunidad at taong bayang pinagsisilbihan nila, Mr. Chair. Maraming salamat.
Yung second po na Ito talaga yung ika nga pang-DE ng manifestation. Sige na, report madam, ko po, Mr. Chair. Ito po ay personal and collective privilege dahil may kinalaman po sa aking seguridad. So, kagabi po, Mr. Chair, mga bandang 11 o'clock o 11 p.m., nasaksi po tayo doon sa isang insidente na pagpaputok ng baril ng pulis. Naku. So, Nakmantok, pumutok pa lang nagmanifestation. tas po namin, ewan ko pa lang po kung main road ito ng BGC, meron pong pulis sa harap namin, police car, at merong dumaan na naka-motorbike sa harap namin hanggang sa, lumabas po yung police, Mr. Chair, doon sa mobile car po, lumabas po yung dalawang police at hinabol po yung naka-motorbike at yung pong naka-motorbike ay dumaan sa harap namin hanggang doon pumunta sa likod. At nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng isang pulis, yung naka-motorbike. So, hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba itong mga naka-motorbike na ito. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at kinila na lang po ako ng aking mga kasamahan at Kawawa naman si Franz. pinadapa. Ang At pinayuko, kawawa pinadapa. naman. Natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, sa gitna po ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang pulis. So tingin ko po ay hindi tama ito dahil sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at marami pong sasakyan. So naalala ko po, Mr. Chair, yung insidente na naganap noong 6 years ago sa Talaingod, na kung saan nandun po kami sa isang lugar sa Talaingod ay pinaputukan din ang sasakyan ko ng dalawang riding in tandem. Kaya po sana po ay magkaroon tayo ng report lalong-lalo na po dito sa station ng police na sumasakop po sa BGC. Kung ito po ba ay legitimate na operation, pero hindi po dapat nagpapaputok sa harap ng mga civilian. Alam ba nila na nandoon po ako? Sa gitna po nagpaputok, hinabol sa likod. Kaya po, Mr. Chair, tinitake ko po ito, kung hindi po magkakaroon ng police report na kung ano man po itong insidente na ito, tinitake ko po ito as personal threat sa aking seguridad. Anak ng toko. Parang personal na seguridad. Hindi naman ikaw ang hinahabol. Meron nga ang pulis merong mobile. Police mobile. Merong police mobile na gustong, meron silang hinahabol na nagpunta doon sa lugar mo. Ngayon, sa'yo na kagad yung threat. Anak ng toko. Ako nagagarantiya sa'yo, Franz Castro. Pagkatapos ng pambabarag mo, pagkatapos ng inyong yung kaso na convicted kayo, wala akong magsasayang ng panahon para saktan kayo, yun na sigurado yan. Wala akong mapapala ang sambayan ng Pilipino kung sakaling merong mangyari sa inyo. Sigurado naman, mapapalitan lang naman kayo di ba? Yun lang naman ang gagawin sa inyo ng organisasyon nyo. Maraming nakapila sa likod mo, madam. Diyan sa ACT teachers na yan. Nataon na ikaw lang talaga yung pinakamaingay. Siguro meron din silang kung tawagin dyan seniority. Kung sino yung pinakamatanda, siya uupo dyan sa House of Representatives. Pero maraming kong nakapila dyan, sigurado. Kaya wala ko kami. Kung meron man na kayong dapat ikatakot na pagbabanta sa inyong buhay, baka manggagaling man yan dun sa mga hanin. Hindi, wala akong wag ko kayong mag-alala. Wag ko kayong masyadong paranoid, wag ko kayong masyadong pagin. Dahil alam niyo naman po, Mr. Chair, di ba, minsan na po akong pinagbantaan ng dating presidente, Duterte, at sa araw-araw na pagsasalita din ng Vice President, Sara Duterte sinisingle out. Kaya po, Mr. Chair, gusto Ano ba sinasabi sa iyo ni BP? Ang sinasabi sa iyo ni BP, ikaw ang naglabas na merong impeachment 2023 pa lang. Ikaw talaga, kung ano-ano na naman kabalbalan niyo, sisisi mo na naman sa mga Duterte. po sana na magkaroon na ng full incident report or police report sa nangyari kahapon doon sa BGC. At maituring po ito na makonsider itong serious. Dahil siguro tayo po, ako tinitignan ko rin ito na may kinalaman sa aking trabaho,
Dahil alam niyo naman po, ako yung very vocal, no, dun sa pagsasalita sa mga committee, sa Quadcom, sa good government. Kaya po sana po ay mapatawag natin ang Hindi mo kinuha yung pangalan ng pulis, madam? Hindi ka bumaba, nagpakilala ka. Ako si Franz Castro, pinakamaingay sa Quadcom. Hindi ka na ganon? station commander, i-report itong insidente na ito, at yung dalawang pulis, yung isa doon ay nagpaputok. So hindi dapat nangyayari yan, lalong-lalo na no, sa gitna ng mga civilian, Mr. Chair. Okay, we take note of the the manifestation of Congresswoman Franz Castro. Nandito naman po ang ating mga kawani ng Philippine National Police. Ayun na nga mga kababayan, abangan nyo lang ho yung pangalawa nating video pagkatapos nito. Meron pa kung nangyari dito sa hearing na to na kung saan hindi ho ikakatuwa ng ating mga kababayan. Maraming salamat to. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.